Kayo ngayon at hindi kayo a-attend tomorrow, next meeting, automatic, wala na kayong makukuha certificate of completion. Okay? Ang makukuha nyo is certificate of attendance lang. Ibig sabihin, umattend ka lang. O may attendance ka, hindi mo natapos. Sir, bakit kailangan namin tapusin? No? O bakit hindi kayo bibigyan ng certificate? No? Kapag kasi yun yung requirements natin, no? Bilang kapalit ng libre na nga tayo, no? Actually kanina may nakausap ako, sabi niya, sir, yung tinuturo nyo parang EMR. Actually hindi parang EMR talaga yung setup natin, no? Binago lang namin yung name. Kasi kung gagamitin namin yung pangalan ng EMR, no, yung Emergency Medical Responder, alam nyo naman ang volunteer. Maraming basher, maraming magagaling, no, maraming alam. No? Okay? Kaya, binago natin, nilagyan natin ang first, no? Kaya emergency medical first responder. Okay? Pero yung tinuturo natin, yung format, yung system is same. Okay? At ang kagandahan nito, no? Yun, tumutulo na. Kasi umuulan na pala, no? Hindi natin nararamdaman, no? Umuulan. Kaya sir, na umuulan dyan? Okay lang yan. Ha? Blessing yan, no? Compress na lang. Na ito, yung tinuturo namin is free. No? Pag nag-aaral ka, first lang, no? Meron tayo sa site nyo, tingin kayo doon sa may puno, may isang oso dyan. Tawag namin is oso, kasi malaki, no? Malaki. No? Batch, ano ka? Batch Alpha kayong dalawa, no? Sila is batch Alpha. No? Yung isa, taga Sampaloc. Ngayon, saan ka na, sir? Care plan, ano? Nakikisampa kay patient care. No? Isa siya sa mga tao ni patient care. Then si Oso, isa siya sa Ermita. No, yan. Makita nyo ha, mga malalayo na narating nila. Kami na lang yata naiwan. No? Actually, kita mo, si Oso is nag-aral sa EMR. Di ba? Nag-aral lang ng EMR ulit. No? Parehas lang ba tinuturo? Kung ano yung tinuro namin, actually, batch alpha siya. The same time, hindi siya nakontento, nag-aral siya ng may bayad, no? Pero yung tinuturo, parehas lang. Magkano binayaran mo nun? Nasa 4 plus 4 each ata o 4,000. No, pero dito, binibigay namin ng libre. No, yun nga lang, hindi namin na-acknowledge sa under kami ng ASHI. Alam niyo yung ASHI? Yung American Society of ano ba ASHI? American of Safety and Health Institute, yung ASHI. Alam niyo yun, yung nagbibigay ng license. No, pero pwede kayong kumuha after dito, kung gusto niyo talaga magkaroon ng lisensya, pwede kayong mag-take ng NC2. Alam ko ang NC2 to is TESDA, no? Alam ko ino-honor yung atin, no? Yung ASHI kasi is pang ibang bansa. No, wala naman tayo pupunta ba kay ibang bansa? Hindi, di ba? Depende. No, actually meron na kami mga ibang batch nagpunta ng ibang bansa, no, nagagamit din nila. No, na acknowledge naman. Kung gusto niyo NC2 para sa TESDA, no? Okay, maliwanag po. Kaya pagtiisan natin, no? Tiis tayo, no? Dahil kung yung makukuha niyo namang knowledge is sigurado magagamit natin sa pang-araw ating gawain. Okay? O lahat po ba nakapag-break? No? Sige, okay, working break tayo. O, pwede kayo dito. Yan, yun. Wala, yan. Okay ba? Hello. Hello, yan. Yan, okay. Okay na, narinig nila? Okay. No, hindi na pa, na kahit tumulan. Check nyo lang yung laptop natin, tsaka yung screen ha, baka mabasa.
Hence, alam nyo yung malamig para tayong nasa Tagaytay, di ba? Malamig ang simoy ng hangin. Tama-tama. Okay. Meron pa rin. Okay. Yan. Ito yung ngayon na natapos natin, di ba? Dito tayo nag-stop. No? Okay. Okay, recap tayo. Recap. Ano ang MOI? Ano? Pakiulit? Parang gulo. Ulit. Isa-isa. Sabay-sabay. Ano ang MOI? Okay. Ano ang NOI? Ulit. Ano ang NOI? Okay. Ano ba kakaiba ng MOI sa NOI? Oh. Ha? Ano ang MOI? Merong ano? May force o may mechanical na involved. Pag NOI, may medical or illness. Okay? Ano ang sinusot? Ano ang ibig sabihin ng PSI? Body. Ano PPE? Ala, kakatapos. Personal Protective Equipment. Ano ang mga PPE natin? Gloves, mask, gown, ano pa? Goggles. No? Okay. Ano ang blunt trauma? Sa may ulo. No? Or in head injury. No? Yung mga ibig sabihin merong tumama. No? Pwedeng pasa. No? Okay. Ano ang penetrating trauma? Punctured. No? Yung mga may object na pumasok sa katawan natin. No? Pwede bang hugutin? Bawal. No? Pwede hindi? Pwede hindi? Depende. Bawal. No? Kahit ano mangyari, bawal. Kung nahugot nyo, pakibalik ulit. Okay, tandaan nyo, may kaso yun. Tandaan nyo ang kaso kung gaano daw kalalim yung pagkakatarap, yun daw yung years na makukulong kayo. Tama ba yun? Ay, mga criminal dito, nasa mga criminology. Mga criminology, tama ba yun? Sa batas ba, pag nahulihan ka ng deadly weapon, kung gaano kahaba? Tama ba yun? Is that true? Okay. Okay. Sensya na kayo, hindi ako criminal, no? Hindi po ako nag-aaral ng criminology. Criminal lang ako. Okay, next. Ayan. Okay, step of initial. Ano ba ang initial, guys? Ano ang initial sa Tagalog? Hindi ba daw umuulan? Hindi naman, no? Okay lang. No? Kaya malaki talaga tulong ng puno. O kaya anong panahon, sobrang init, walang puno. No, ngayon, kaya bumabaha, walang puno. No? Okay. Ano ba ang initial sa Tagalog? Anong gitna? Initial, gitna. Middle initial yun. Middle initial. Tama naman, middle initial. No? Initial. Ibig sabihin, initial is una. No? Tanong lang natin sa mga normal na first responder, yung hindi pa talaga sanay. Ano unang ginagawa natin? Ano mo na, dito to lang, ito sabi ko nga dito, walang mali, walang tama. No? Lahat tayo mali, no? Lahat tayo tama. No? Kaya nga nandito tayo para alamin yung tama lang. No? Kung ang ginagawa natin noon, walang problema. Kasi nga, kaya nga tayo nandito para itama na. No? Kung ano yung mali, itatama na natin. Di ba? Anong ginagawa nyo? Huwag kayo maya, i-correct lang natin. No, hindi ibig sabihin na mali na yun, ginawa mo. Hindi. No? Ano yung unang ginagawa? Don't be shy. Pagdating nyo sa scene. Number one. Ano po? Ito pag gusto sumagot Una natin, yung unang initial ba? Initial. Kayo bilang first responder, ikaw at si Oso na lang bilang panauhing pandakal, no? Kasi malaki. Ano unang ginagawa mo nung time na hindi ka pa nagtitraining? Yan. Pakilala ka muna, Oso. Pakilala natin. Bigyan natin ng
Isang masigabong palakpakan. No? Ang laki, di ba? Konting yan sa amin, oso. Kasi ang laki, parang oso. Ako nung, Pakinig. Sige. nung wala pa akong training, so sa ano kasi, sa field ng medical, hindi ka pwede basta-basta humawak ng pasyente nang walang training. Kasi hindi mo alam na mali kung tama ba ginagawa mo, mali ba ginagawa mo. So, ginagawa ko dati is, nung wala pa akong training, observe lang ako. Then yung may mga training, kagaya na Sir Tony, sila lang ang ang titignan ko. Yun lang ang ginagawa ko. So, observation lang hanggang ng training. Pero, nakapag-training ka na, mas tingin mo na alam na gagawin mo, why not, di ba? Kasi once na hinawakan mo yung pasyente, once na nilapitan mo yung pasyente, responsibility mo na lahat ng mga mangyayari dyan. So, nasa kamay mo na ang lahat ng ang Pangyayari. Thank you. No, si Sir De Leon, no, yan. Sabi nga, abot ang kamay. Hey, no, observer. O yung iba, anong ginagawa? Okay, Maya. Anong unang ginagawa nyo? Yung totoo lang. Yung totoo lang tayo. Inaka-blue. Ikaw. Inaka-blue. Yeah. Okay, ito tingnan EM, Emergency Medical Services na. Wow! Okay. Sige, ano yung unang ginagawa mo? Yung totoo, sa totoo lang ha, ano unang ginagawa mo nung wala ka pang training? Pero rumo-responde ka na. Tayo ka. Pakilala ka. Yung time na, ito lang, realidad lang. Alamin lang natin eh. Ano ba yung unang ginagawa ninyo bilang mga motomedic? Di ba usually tayo, mga motomedic, pag sinabi natin 5-0, takbuhan tayo lahat sa senaryo. Anong unang ginagawa mo nung time na hindi ka pa properly trained? Yeah. Yung totoo lang ha? Oo, sir. Ano lang din, yung parang sinabi ni sir na observation lang din. Kasi may ginawa kasing mali na alam niyo naman sir, sa volunteer, diba? Sa volunteer kasi, marami kasing mga may issue tao na konting galaw mo lang, yali ka na, magpe-fiesta ka na sa GC. Ano na sabihin sa'yo, na pero yung una po, ano yun, yung first ko, reporting pa lang po ako, then nag-observe ako sa mga galawan, hanggang sa matuto ako, pinagkarapan ko lang. Okay, tama yan, no? Kadalasan observer, no? Siya observer, no? Si Sir also observer, no? Pero most of the time, nangyayari, no? Yung iba, yung ginagawa, nawawala yung word na assessment. Tama, mali. Yung totoo lang. No? Don't be, tayo. Huwag na tayong, minsan, di ba, ang nangyayari, dito ka, maluwag dito. Dito, harap kayo dito, yan. Mas mahal pag nasa harap, ha? Kasi kumbaga sa sinuso pa ba rito yung kasi nga, yung tawag mo? Orchestra, tsaka yung parang gano'n? Uso pa ba yan? Ha? Hindi, nung time ba may orchestra, tsaka yung ano isa? General admission, no? Yung mga gano'n sa sinanon, ngayon wala na, no? Pantay-pantay na, no? Tsaka isang film lang, uwi ka na. Doon, pwede ka matulog. Okay. So, ang nakakalimutan natin is yung assessment, tama? Ang nangyayari kasi pagdating natin sa scene, kung ano yung nakita ng mata natin, automatic yun lang yung ginagawa natin. Tama, mali. Kapag nakita natin baluktot yung kamay, ang ginagawa natin is nilalagyan natin ng bandage. Nilalagyan natin ng triangular bandage. Ini-split natin. Tama? Kasi yun yung turo eh. Diba? Kasi yun yung tinuro sa atin. Lalo na nung elementary tayo. Lahat naman siguro kayo nag-Boy Scout. Meron ba rito ako Girl Scout eh. Lahat tayo nag-Girl Scout. Diba? No, nag-Boy Scout. No? Ang turo, tinuruan tayo mag-bandaging. Diba? Kaya akala natin, kapag may aksidente, ang unang gagawin is bandaging. Tama? Pag nag-aral tayo sa pulang cross, tuturo sa atin is bandaging. Tama? Kaya pag meron tayo nakita aksidente, ang gagawin natin is bandaging. Kaya ang gagaling ng iba mag-bandage. Sa totoo lang, believe ako.
problema, hindi tayo naturuang assessment. Bakit? Hindi naman tinuro eh. Diba? Mag-aral ka ng BLS, Basic Life Support. Tinuruan ba tayo paano mag-assessment? Sino nag-aral ng CPR? Sino nag-aral ng BLS? O ano ba? Basta ano ba BLS? No? Basta alam ko, layo yun. Ang BLS is Basic Life Support. Diba? Usually tuturo sa atin mag-CPR. Tsaka ito, patay. Ha? Tawag dito, hindi naman tayo tinuruan mag-assessment, di ba? Ano tinuruan sa atin pa nagsi-CPR? Una, check, ano lang? Check vital sign. Paano tayo check, di ba? Check paano yung pulso. Pag wala kang makikita ang pulso, CPR na, di ba? Tama, mali. Pag hindi humingi ang CPR natin, yes, tama po yun. No, walang mali doon. Ang problema, hindi naman pagdating mo sa magsi-CPR ka na eh. Hindi naman laging 5 to is CPR. Pero tandaan ninyo, pinaka-the best na bawat isa sa atin is alam kung paano yung tamang pagsi-CPR. Okay? Dito tuturuan din namin kayo yung tamang pagsi-CPR. Kasi minsan mapapansin natin, na may nagsi-CPR ngayon, basta nakapag-CPR lang, di ba? Okay na, nakapag-CPR na yan, BLS na yan. Pero yung tamang pagsi-CPR, mali. Kaya dito, bawat isa sa inyo magsi-CPR. Isa-isa kayong tatawagin. May mag-grade sa inyo. Hindi ka tulad-tulad, sabay-sabay tayo mag-CPR. Okay, very good. Lahat tayo nag-CPR. Hindi. Doon ikukuri kayo kung tama yung kamay nyo. Makita nyo, di ba, minsan sa Facebook, lahat sila nagkasabay CPR. Kita mo, buong katawan, nagsi-CPR. Pero okay, palakpakan, di ba? Kasi, ang problema, tinuturuan na natin. Bakit hindi pa natin turuan ng tama? Yeah. Kaya pagdating na sa kuna, ano nangyayari sa Pilipino? Number 1, kulelat tayo. Yeah? Kasi kulang. O, kasi minsan dinadaan natin sa, mahilig tayo sa mga bago. Yeah? Kung ano ilalagay na kanta. Yeah? Yeah? Kung ano ilalagay na kanta sa pag-CPR. Yeah? May bago na naman kanta sa CPR, di ba? Okay? Ano nawawala? Initial assessment. O, paano mag-assessment? Ito na yun, no? Tandaan nyo ha. Step of initial assessment. Form a general impression of the patient, visual assessment, gathering information as you approach the patient, no? Ano yung general impression? Pag palapit ka pa lang sa pasyente, tinitignan mo na agad siya. Mga tawag natin doon, clinical eye.